Sigurado ka ba na gusto mong mamatay? Kasama ko si Feng Mohan nung magsimula siya sa negosyo. Tinulungan ko siyang maging isang higanteng finansyero at nangako siyang mamahalin niya ako habang buhay. Kumabagsi siya ng sa bansa. Pinabayaan niya ako nung pauwi pa sa pinatahod ng nagpapitas. Iniwanan niya ako ng puli-puli. Hindi lang niya pinatay. Ang aming anak. Sino ka pinapos ng makita sa akin? Pero ikaw rin ang nagligtas. Smakla. Kaya, gusto ko. Kasi haramos po. Na walang paraan para bawiin pa. Mahal ko. Ang white rose ay simbolo ng purong pagmamahal, ng isang pagmamahal na natatangi. Yin, ikaw ang aking natatanging isa. Salamat. Yin, ikalima na nating anibersaryo ngayon at may malaking sorpresa akong inihanda para sa iyo ngayong gabi. Mahal ko. Pakita. Yin, may kailangan akong ayusin sa opisina. Kaya naku na. Kailangan ba talaga ngayon? Anibersaryo natin ngayon ah. Dali. Mamaya. Wait, tagal lang. Wang Hao Club, kwarto 302. Mag-ikumpisal ang iyong asawa sa akin ngayong gabi. Bengting, mahal kita. Ian, magiging mag-best friend tayo habang buhay. CJ. Yin! Mahal kita. Ang asawa ko. At ang dati kong pinakamatalik na kaibigan ay nagkanulo sa akin. Hala, hindi ba iyan ang singsing na na-auction ng British Royal Family kamakailan? Mohan, sobra ka namang bait kay Mengting. Yin, pakasalan mo ako. Nasaan ang sing-sing? Yin, wala pa akong pera ngayon. Ito muna ang pangkapalit. Pag naging matagumpay na ang negosyo ko, bibigyan kita ng pinakamalaki at pinakamahal na diamond ring sa buong mundo. Mohan, tapos na ang pagtatapat, halik na tayo. Halik! Halik! Mohan, nangako ka na susundin mo ako ngayong gabi. Hindi ka man lang magbibigay ng isang halik?
O hindi dahil sa pagsayo niya sa akin, hindi sana magkakaroon ng permanenteng sakit sa puso si Mingting. Responsibilidad ko siyang alagaan at paligayahin siya. Layuan mo! 连我这运动过的把人今天真才有了分，你说打死几本？他们不该让东西让我演。 Feng Muhan, ito ba ang sorpresa mo para sa akin? Pasensya na. Yung kliyente kahapon ay sobrang kulit. Kinuha niya ang buong gabi ko, kaya ngayon ko lang nalaman. Ganun ba? Pinagod ka. Kliyente ba talaga iyon o nagtatanong-tanong lang? Yung eksenang iyon, pinaka-inaabangan ko ngayon, hindi na natuloy dahil sa sumpang kliyenteng iyon. Bukas ulitin natin ang pagkuha ng eksenang iyon. Kung ako, hindi na ako mawawala. Umalis ka ng maaga. Hindi mo nakita na ang asul na fireworks na inihanda ni Muhan para sa iyo ay ibinigay niya sa akin. Maganda, di ba? Muhan, mahal mo ba ako? Siyempre, mahal kita. 5 taon na ang nakalipas ng palayasin ako sa bahay. Wala akong piso. Ikaw ang sumama sa akin mula simula. Kaya lahat ng meron ako ngayon nagahal sa'yo. Kung wala ka, wala rin ako ngayon. Tita, ang pinaka-importanting tao sa buhay ko, ikaw iyon. Baka noon, pero ngayon hindi na siguro. Ang puting rosa sa'yo, overmessed ako. Nagpa-commission ako ng espesyal na kwita sa disenyo ng isang esro mula abroad para sa'yo bilang regalo para sa ating kasal. Suotin mo na. Siguradong bagay sa'yo. Ilang araw na lang pag-aabot na ang handaan ng pamilya Kiao. Suotin mo ang kwintas doon, sige ba? CJ. Ibinigay ko na sa iyo ang kwintas na gusto mo. Tandaan mo. Huwag na lamang ianhin na mayroon kang ganito. Huwag kang umalis. Manatili ka sa akin, please. Napagkasunduan na natin, papatayan ang naman dito. Andiyan ang mahal ko. Eh ano ba talaga ako para sa iyo? Yun ang kasinab ko. Ang Miss Shen na ito ay kilalang pianista. Sikat na sikat siya sa ibang bansa. Kung makukuha natin siya bilang kliyente, baka makarating pa tayo sa international na antas. CJ. Kailangan tayo sampalahin ng pagkatao ito. Kala. Miss Shen, kumusta? Ako si Chu Leiyin, fashion designer ng Chujai Studio. Layin. Matagal na tayong hindi nagkita. Kilala ninyo ang isa't isa. Ian, magiging mag-best friend tayo habang buhay. CJ. Hindi ko siya kilala. Ian, masakit naman ang marinig yan. Magkalapit tayo noon sa high school. Magkaklase kayo sa high school. Naman, magaling naman pala. Miss Shen, ang aming kihin ay napakahusay sa photo editing. Ipagkatiwala mo sa kanya ang costume mo. Sigurado walang problema. Pasensya na, hindi ko matanggap ang order mo. Ian, ano ba yung sinasabi mo? International exposure ito. Bakit mo i-reject ang ganitong pagkakataon?
Wala ka ng pagpipilian. Nag-post na ako sa Twitter na makikipagtulungan ako sa Chujai Studio. Kung tatanggihan mo ako ngayon sa impluensya ko, sa tingin mo may magtitiwala pa sa iyo. Nagbabanta ka sa akin. Nakita mo noon, di ba? Hinalikan ako ni Mohan. Ako ang mahal niya. Kung may utak ka pa rin, bitawan mo na siya. Baka magsisi ka pa sa huli. Kung ganon ka kasigurado sa sarili mo, abangan natin. Humanap kayo ng maton para sa akin. Gusto kong bigyan si Chulan niya ng regalo na hindi niya malilimutan. Mahal ko. Kita ko sa'yo nila. Oo. Mohan, hindi mo ba namin miss ako? Bitiwan mo ako! May nagbigay sa iyo sa akin. Ikaw na ang babae ko. Halika at magsaya tayo. Mohan! Abala ang asawa mo sa akin. Wala siyang oras sa isa. Okay ka ba? Alam mo ba, halos mamatay na ako kahapon. Feng Mohan, nasaan ka ba nang kailangan kita? Ano ko sa baba, naghihintay sa'yo. Pasensya na, hindi ko alam na may sumusunod sa'yo. Kung alam ko lang, binubuk ko na sana yung hayop na yun. Isang buong gabi kang naghintay sa akin. Yung hiki sa leg mo. Ano iyon? Aksidente kong naidampi ang lipstick ng sekretarya ko. Normal lang iyan, huwag kang mag-overreact. Mohan! Ang asawa mo at ako ay nag-aaliwan sa kotse, kaya wala siyang oras para iligtas ka. Feng Mohan, posible bang mahalin ng isang tao ang dalawa ng sabay? Hindi ko alam. Pero ang buwan makakitig makakalang sa pagbuhay mo. Kaya pwede mo akong saktan. Huwag kang makalaki, hindi ko kami sa'yo. Hindi ka lang ako sa ospital para alagaan pa hanggang lumabas ka. Ay, naalala ko, may kailangan pa akong ayusin sa opisina. Musik. Sira ka ba? Ano nang ginagawa mo dito? Hindi naman. Nag-check up na ako ng puso dito sa ospital. Nagkataon lang na nagkita tayo. Mag-ingat ka nga. Paano kung malaman ni Ian?
Hindi malalaman ng tita. Miss na kita. Kumusta na ang design draft? Hindi pwede, hindi ito ang gusto ko. Ginawa ko ito ayon sa hinihingi ni Miss Shen. Anong problema? Mukhang mura, walang dating. Hindi karapat-dapat sa royal ring na ibinigay ng boyfriend ko sa akin. Talaga. Salamat, mahal. Love kita. Tumawag sa akin kanina ang boyfriend ko. Sabi niya, binili niya ang buong royal jewelry set para ibigay sa akin bilang regalo sa kaarawan ko. Dati, humingi ako kay Feng Muhan na bumili ng isang high-end couture para referensya. Ayaw niyang bilhin dahil mahal. Ngayon naman, binili pa niya ang buong royal jewelry set para kay Shen Mingting. Isusuot ko ang set na iyon sa pagtatanghal, kaya dapat ang design mo ay angkop dito. Kung pakiramdam ni Miss Shen ay hindi ako magaling, humanap na lang siya ng iba. Natatakot ka ba? Bakit ako matatakot sa iyo? Natatakot ka bang agawin ko ang boyfriend mo? Kung mahal ka niya, tawagin itong pagmamahal. Kung hindi, tinatawag lang itong kahihiyan. Ipadadala ko sa iyo ang revised na design. Shen, siya Oji, kung wala kang ibang dahilan para pumunta dito, huwag kang bumalik. Baka madumihan pa ang sahig ko. Ano ang ginagawa mo dito? Mahal ko, tuloy kita sa ako. Madilim na sa labas at malakas pa ang ulan. Susunduin kita araw-araw. Pangako, hindi na kita hahayaang mapahamak na ulit. Kaya pala hindi na dumarating si Feng Muhan sa akin itong mga nakaraang araw. Nandito pala para sunduin ang babaeng ito. Chulan Yin, ipapakita ko sa iyo kung sino ang pipiliin ni Feng Muhan sa ating dalawa. Bakit parang hindi ka masaya ngayon? May nang-asar sa iyo. Sabi sa akin. Kung halos sila. Bakit tinanong mo sa akin? Shen Mingting, sa tingin mo ba, sino ang pipiliin niya? Ikaw o ako? Bigla akong meeting. Kailangan ko nang umalis ngayon. Ano ibig mong sabihin? Ibababa mo ako ngayon. Mahalaga ito. Kailangan ko talaga punta. Umuulan sa labas, nasa liblib na lugar pa tayo. Wala akong masakyang taxi. Paano na ako uwi? Planji ko tayo planji na. Sinabi mo susunduin mo ako araw-araw. Susunod na. Susunod ka, sumunod promise. Sige na. Bungaba ka na. Feng Muhan, inabandona mo na naman ako. Ian, saan ka napunta kagabi?
Ba't lakad ka pa uwi? Mas another, pinaalam ko siya para sunduin ka. Anong tingin mo? Nagising ka na. Mohan. Masakit. Saan masakit? Dito. Sumasakit ang bibig ko. Bakit ganito nangyari? Mukhang may problema sa puso ni Ginang Chiu, pero hindi ko masasabi ng tiyak ng hindi pa na-check. Ian, patawad, hindi kita dapat inabandona. Salamat ko. Chulan Yin. Mabus mo ka alin si Feng Mohan sa akin. Akin siya. Si Ian, gising ka na rin. Isang araw kang kulob, kinabahan ako eh. Nag-aalala ka pa pala sa akin. Asawa mo ako, syempre nag-aalala ako sa iyo. Aray, sabi ng doktor may problema daw sa puso mo. Ano ba talaga nangyari? Sing-sing, gising na, sing-sing. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ano pangalan mo? Arza. Maria, Hoy, hinday muna, anak. Salamat sa pagligtas mo sa aming amo. Ito, ibinigay ng aming amo para sa iyo, ang badge ng pamilyang Feng. Balang araw, darating siya para gantimpalaan ka. Itago mo yan. Minsan, nagligtas ako ng isang batang lalaki. Iniwa o direct sa akin. Hindi naman malala. Totoo lang, masakit talaga puso ko palagi. Nagtitiis lang ako. Ayokong mag-alala si Mohan. Saka, yung batang lalaki na yun, hindi na siya bumalik. Malamang nakalimutan na niya ako. Bakit parang kapareho na nangyari sa akin? Posible kaya? Siguro ko yung Sam. Basta okay ka, ayos ha? Ay, bukas na ang handaan ng pamilyang Kiao. Susunduin kita, huwag kalimutang isuot yung rose nebula necklace ha. Ina, Kasalukuyan ni Apo kumikingdom sa loli ko. Ako ang magbabayad ngayong gabi. Oh! Sobrang generous ni Feng Zong. Mohan, sumama ka na rin sa handaan ng pamilya Kiao bukas ng gabi. Narinig ko ang pamilya Kiao. Kilala silang piling-piling pamilya sa lipunan. Hindi lang sila maimpluwensya, kundi talagang malakas ang puhunan. Hindi ka ba nag-isip na isama si Mengting para maranasan niya iyon? Sabi nila may international pianist daw na magtutugtugan sa handaan ng Kiao. Maganda sana kung makakadalo. Pero, nangako na ako kay Yin, sasama ko siya. Hoy Mohan, mali ka na dyan. Isipin mo, halos ibinuwis ni Mengting ang buhay niya para sa iyo noon. Kung ngayon, sakit pa rin puso niya. Ito naman, si Shulan ang palagi nasa isip mo. Takang ko kaliit na bagay, ayaw mo kumayan. Napakawalang kwenta. Huwag mo na siyang sabihin, voluntaryo akong nagligtas kay Mohan. Hindi ko kailanman pinag-isip ang humingi ng kapalit kay Mohan at hindi ko rin gusto na sirain ang relasyon nila ni Iin. Kung hindi ngayon, susunod na lang. Basta hindi ko alam kung kakayanin parang puso ko hanggang sa araw na iyon. Isasama kita. Totoo ba? Mahalaga sa iyo ang pagkakataong ito. Si Ayen naman, siya nang iisa na. Mohan, napakabuti mo sa akin. Hello. Pasensya na. Hindi pala pinapayagan ang mga kasama sa handaan. Hindi na kita masasama. Naintindihan ko. Ano ito? Galing kay Mrs. Kiao, isa sa ating mga lumang kliyente. Ngayong gabi may handaan sila at ikaw ang iniimbitahan. iyon pala ang lugar at oras, katulad ng handaan na pupuntahan ni Feng Mohan. Hindi naman siguro kung gaspet aning ka. Mrs. Kiara, salamat sa imbitasyon. Ito ang regalo ko para sa inyo. Maliit lang pero sana matanggap ninyo. Ito na siguro si Mrs. Feng, Kumusta po, Mrs. Kiao?
Sheji, nandito ka na, ipapakilala kita. Ito si Feng Zong at ang kanyang asawa, si Feng Taitai. Ian, hindi ganoon ang nangyari. Hindi ba sabi nila bawal mo talagang kasama? Bakit nagpapakilala siyang Feng Taitai at sabay kayong lumabas? Ano na lang ako sa iyo? Wala ba akong kwenta? Ano ibig mong sabihin? Ikaw ang tunay na Feng Taitai, Reki siya. Ganito na ba kakapal ang mukha ng mga kerida ngayon? Harapang lumabas kasama ang asawa ng iba, tapos nagpapakita pa sa harap ng tunay na asawa. Walang hiya talaga. Ihin, nagkakamali ka. Narinig ko may magaling na pianist dito, kaya naman pakiusap ko kay Muhan na dalhin ako. Pagkakamali lang ito lahat. At si Mengting ang pinakamatalik mong kaibigan. Tinutulungan kita alagaan siya. Noon mo makulaga siya, hanggang sa palitan na niya ako sa tabi mo. Feng Muhan, ano ba talaga ako para sa iyo? Ian, pagkakamali talaga ito. Ihin, pinakamatalik kitang kaibigan, hindi kita ipagtataksil. Maniwala ka sa akin. Tama. Charita nga ako. Ikaw mahal ako. Ano ang dubuha mo? Bakit mas iyo ang hinta yan? Magkapareho lang, isa pulang rosas, isa namang puting rosas. Feng Muhan, ito ba yung sinasabi mong nag-iisa lang? Ayan, huwag kang magalit. Nakita ni Muhan na mag-isa lang ako. Walang nakakaalala ng birthday ko. Kaya kumuha siya ng designer sa abroad, gumawa ng kwintas na para lang sa akin. Bigay din ba ni Muhan yung kwintas mo? Muhan, kung alam ko lang na binigyan mo din si Ayan ng kapareho, hindi ko na sana to sinuot ngayon. Paano kung mag-isip ng iba si Ayan? Kain. Maintindihan niya yan. Ano bang maintindihan ko? Maintindihan ko kung bakit yung anniversary gift mo sa akin, binigay mo sa ibang babae. O maintindihan ko kung bakit may asawa ka na. Magkakayat. Ayin, sa party pa ng pamilya Kiao, ang daming nakatingin. Gusto mo pa bang lumaki yung gulo? Sa buwang siya ako. Ganun ba? Sabihan kita, yung kwintas ko, puro pinakamahusay na diamonds yan. Yung sa iyo, gawa lang yan sa mga tira kong materyales. Basura lang yan. Sino ba talaga ang gusto ni Feng Muhan? Hindi sila. Mengting, okay ka ba? Mohan, natakot na akong magsuot ng parehong kwintas kay Ian. Sabihin mo sa kanya na huwag na niya akong saksakin, please. Masakit na ang dibdib ko. Ikaw, Alam mo bang may sakit sa puso si Mengting? Sinaktan mo siya dahil sa kwintas. Kailan ka ba? Hindi ka ni Makwel. Kahit pintas lang, hindi mo pinalampas! Ako, Makul. Ako, Feng Muhan. Ako ang asawa mo. Ang asawa mo. Pero ngayon, handa kang. Ano wala? Ano sa akin? Huwag talakwad. Huwag nang malungkot. Masakit din sa akin iyon, Muhan. Maniwala ka sa akin, hindi ako nagnakaw. Naniniwala kasi. Tugo. Naniniwala ako sa bawat salita mo. Palagi ako nasa tabi mo. Lagi. Pero ibang usapan na iyon. Hindi ka pa padalfit kay Mengting. Ilang beses ka pa? Pabibigo ako. Sa'yo, gaano pa kadalas? Chulan Yin. Para makita mo ng malinaw. Sige, ni Feng Muhan. Nandito ako. Muhan. Iligtas mo ako, Muhan. Shulan Yin, hindi ka mananaig sa akin kailanman. Pinili niya na naman si Shen Mengting. Iniwan niya ako. Okay ka lang ba? Nasa loob si Ian.
Anong nangyari sa'yo? Muhan, napilipit yata ang paa ko. Masakit. Pero Jian, Wala nang tao sa loob. Malamang na umalis na rin si Iin. Magtiwala ka sa akin. tama ka nga. Maraming tao dito, dalhin na kita sa ospital. Miss Few, 3 araw na. Bakit wala ni isang bumibisita sa iyo? Ay naku, talagang iba-iba ang kapalaran ng tao. Tingnan mo yung katabing kwarto, napilayan lang at may sugat. Ang boyfriend niya nag-book ng buong EA room at nag-hire pa ng maraming doktor para mag-consult. Tingnan mo naman ikaw, walang talong paghahambing. Muhan, iligtas mo ako, Muhan. Yung asawa niya. O sige, mamaya pax-ray ka ulit. Kaya mo bang mag-isa? Ano ba talagang nangyari? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin makontak si tita? Mas mabuti pang hindi siya makontak. Baka galit pa rin sa akin si tita. Muhan, umuwi ka na. Huwag mo na akong samahan dito. Hayaan mo na lang akong mag-isa. Ano ba sinasabi mo? Antayin kita mahal pa sa hospital bago ako umuwi. Dahan-dahan ko na lang ipaparuan kay tita. Oo nga pala, sabi mo kanina pax-ray ka. Ala na, Masakit yung pa ako. Kailangan mo akong buhatin. ikaw talaga. Palabas mo sa ego ka naman, mabahin ko lang kagagan ka. Yung puso mo nga lang, masakit ba siya lately? Dati na ito problema. Hindi maganda ang lagay mo, baka kailangan pa ng heart transplant. Magdala ka ng kasama mong pamilya para sa kumpletong check-up. Feng Muhan, kung nalaman mo na mayroon din akong sakit sa puso, magsisisi ka kaya sa ginawa mo sa akin? Naman yung babaeng iyon, nakaupo sa wheelchair. Wala pa siyang nagmamalasakit. Ang point ko, hindi pala ako kailangan mabasahin. Hoy, kailangan mo ba ng tulong? Sino ang gumawa sa iyo nito? Sabihin mo sa akin, haharapin ko siya. Ano po sasabihin ko? Kagabi pa yan. Tinamaan ka ng chandelier. Buti na lang. Ini, pumatay. Pasensya na. Hindi ko alam na nasugatan ka. Si Shen Mingking lang ang nasa isip mo. Saan pa ako papasok? Huwag mo naman sabihin ganan. Bumalik ako para hanapin ka. Marami pa akong tawag sa iyo, pero patay lahat. Akala ko nakauwi ka ng ligtas. Bihira ka pang mag-alala. Salamat na lang talaga. Pero nasira ang phone ko, kaya hindi ko natanggap ang mabuting intensyon mo. Huwag mo nang sabihin yan. Iyak ako. Nahihirapan ka. Feng Muhan, ang sakit mo kumpara sa akin. Wala sa laban. Ano ito? Muhan, sobrang sakit ng puso ko. Maski Balikat sa mapa. Mo! Akala ko makikita mo ang sakit ko, magsisisi ka. Hindi ko nasahin, hindi wala ako sa akin ng ikaw mo. Hindi na dapat umasa pa sa iyo. Tutulungan kita. Ikaw pala yung sinasabi ng nurse na nag-alaga sa girlfriend niya ng 3 araw at 3 gabi nang walang tigil. Ginang Chu, kilala niyo po si Ginoong Feng. Kilala? Bakit naman hindi ko siya kilala? Kasi legal kaming mag-asawa.
Asawa niyo po si Ginoong Feng. Bakit sinabi ni Binibining Shen na boyfriend niya si Ginoong Feng? Hindi ko alam. Nag-accident kayo sa likod mo. Hindi ganun yun. Kaya pala nag-iisa lang si Ginang Chu dito sa hospital. Kawawa naman. Yun pala ang asawa niya ay nandun sa kabit niya. Kanina pa ako hindi alam. Akala ko sweet sila, nakakainit. Ngayong alam ko na, nakakadiri lang. Okay lang, Ginang Chu, kahit hindi ka niya alagaan, ako alaga sa'yo. Ginang Chu, kapag may ginawa sa'yo ang hampas lupang yan, i-press mo lang yung bell, papasok agad ako dito. Salamat. Ano ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nag-aalaga ka sa girlfriend mo? Yung girlfriend na yan, maling balita lang yun. Hindi ko sinabi yun. Tama na. Ayokong malaman pa ang relasyon niyo ni Shen Mengting. Ano iniisip mo? Gusto ko bukas. At? Noong elementary ako, halos manunod ako. Si Mingting ang nagligtas sa akin. Mahinang katawan niya noon pa. Dahil sa pagligtas sa akin, may problema na ang puso niya. Bakit ganoon? Nagligtas din pala si Shen Mengting ng nalulunod at may problema rin ang puso niya dahil doon. Bakit sa nagpapatong? Noong high school, hinanap ko siya sa school gamit ang name tag. Hindi niya ako nakilala noon. Makalipas ang ilang taon, naalala niya na. Bakit hindi niya sinabi sa akin na may sakit siya sa puso? Baka ayaw niyang kaawaan. Kaya si Shen Mengting talaga ang mahal mo? Hindi. Ikaw ang mahal ko. Mingting. Wala na akong upo sa iyo. Sabihin mo sa akin, bakit paulit-ulit akong nakikita sa iyo? Aksidente lang yun. Kami ni Mingting, hindi ganyan ang tingin mo. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako. 5 taon tayong kasal. Hindi ba ako karapat-dapat na sabihan mo ng totoo? Ano ba talaga ako sa iyo? Tara na. May isa pa. Patagal na tayong hindi nagkita. Miss mo ba ako? Yung pinapagawa ko sa'yo, kumusta na? Relax ka lang. Ngayong napahiya ng todo si Chulan Yin. Imposible magpanggap pa siyang walang nangyari at hindi maghiwalay. Ikaw naman. Pero mo ba ako ipapangalan? Sawang-sawa na ako sa kakasunod kay Feng Muhan araw-araw. Noon, tumanggi si Feng Wuhan sa arranged marriage ng pamilya. Umalis para magsimula ng negosyo. Kahit pinalayas siya ng lolo niya dahil sa galit. Batid ko na mainiwan ng testamento ang lolo. Ay papamana ang lahat sa anak ni Chulan Yin. May ganun pala? Matagal ko nang pinaplano ito. Hindi ako pwedeng makalas ganito. Kaya, mapapangalan pa kita. At siya piling. Matandang lalaki, laging may bitbit na pain para akitin ako. Kumagat ka ba? Eh kasi ikaw ang gusto ko kahit matanda ka na, syempre. Kusang kumagat ako. Cute mo talaga. Feng Muhan, ano ba ginagawa mo? Ayan, tigilan mo na nga yung ingay mo, please. Sumupaan ko. Kay Mingting, awa lang talaga ang nararamdaman ko. Ito ang tunay kong mahal. Kung ayaw mo, hindi na kita makikita pa uli. Feng Muhan, sinabi ko na sa'yo dati. Kapag niloko mo ako, hindi na kita papansinin habang buhay. Ayan, hindi na kita lulukuhin. Ano yun? Papunta na ako.
Ayon, si Mengting, hindi siya stable ang emosyon. May actions ka ng pagkatikaw. Kailangan kong gutkan. Nangako ka sa akin, hindi mo na siya makikita. Last na to. Trust me. Binsiang Road, 32. Mohan, dumating ka. Ano na naman ang drama mo? Mohan, ayos pa naman tayo dati, di ba? Bakit biglang hindi mo na ako binibisita? Pinipilitan ka ba ni Chula niyan? Hindi sa akin ang pinilit. Sabihin decision ko to. Mengting, tingin ko lang sa'yo lifesaver ko. Kikantat mo ba ang lifesaver mo? Aksidente lang yun. Mengting, huwag advice ka mo lunas. Hindi ko kami kunjiin. Tapos ako, pwede mong lokohin. Mohan, Bakit nang lumapit ka sa akin? Nahulog na ako sa iyo. Ayaw ko na lang Chulanin ang nasa isip mo. Pakitingin mo naman ako, please. Tumigil ka na umiyak. Kailangan ko lang umuwi. Mohan, huwag mo akong tanggihan, please. Sabi ng doktor, lumala na ang kondisyon ng puso ko. Baka maikli na lang ang panahon ko. Paano? Okay, ganun. Mohan, mahal kita. Kahit kaawaan mo lang ako. Sa huling bahagi ng buhay ko. Mahalin mo rin ako, okay lang ba? Wala na lang. Wala naman akong ina, wala ring ama. Lagman, wala kumukukup at ngayon pa nagkasakit pa ako nito. So, Para mabawasan pa ang hirap. Sige, pumayag na ako. Feng Mohan, sinabi mo, ako lang ang mamahalin mo. Sinabi mo kay Shen Mingting, tungkulan lang ang meron ka. Walang pagmamahal. Bakit mo ako niloko? Искать способом писанты. Писать скидка. Нарисую. Только не могу делать. CJ, bakit hindi makakontak? Ay naku, patawagin ko na ang kasi mo. Hello. Kanina tinawagan ko asawa ni Miss Shen pero hindi siya masagot. Ang ganda ba? Ito cellphone niya, ibigay mo na lang pagkagising niya. Hindi masagot! Kahit na ang siya naman ihin. Ano ba ginagawa ni Feng Mohan? Baka naman kasama niya kabit niya sa labas. Kawawa naman si Miss Shen. Ay, wala. Buntis siya. Bantis? May sakit siya sa puso at ang pagbubuntis ay magpaalala pa ng kanyang kondisyon. Ginagawa niya ng kulit. Pero dahil sa kanyang sakit, kung ipaabot na yon, baka hindi na siya makapagbuntis ulit. Pag-isipan ninyo ito ng mabuti. Tita, narinig mo na. Gusto mo bang ituloy ang pagbubuntis? Sinabi na ng nurse, mapapabigat ng bata ang puso mo. Hindi pwedeng ituloy ito. Pero sinabi rin ng nurse, kung hindi ko itutuloy, hindi na ako magkakaroon pa ng anak. Wala na. Ang kalusugan mo ang mas mahalaga. Ayoko.
Dahil kay Feng Wuhan ang batang ito, at nung nasa emergency ka, hindi man lang nasagot ng nurse ang kanyang tawag. Sa lahat ng panahon nandito ka sa ospital, bumisita ba siya kahit minsan? Wala kang halaga sa kanya. Talagang nakakaawa ka sa kanya. Noon, nang tanggal si Feng Wuhan sa pamilya, wala siyang wala. Ikaw ang nagsakripisyo para tulungan siyang bumangon. Pero ngayon, dahil kay Shen Mengting, pinagtitiisan ka niya. Isuko mo na ang batang ito. Sige na. Para matulungan siya makakuha ng investment, uminom ako ng 3 bote ng vodka hanggang sa dumugo ang tiyan ko at na ospital. Nang dumating siya sa ospital, hinawakan ang aking kamay at nangako na aalagaan niya ako habang buhay. Nagagawin niya akong pinakamasayang babae sa mundo. Naniniwala akong mahal niya ako noon, pero walang permanente sa mundong ito. Nagbabago ang pagmamahal, lalo na ang puso ng tao. Ang natitirang mahalaga sa akin ngayon, ang batang nasa loob ko. Gusto mo talagang itago ang batang ito. Zaihi, kailangan mong mangako sa akin na hindi mo sasabihin sa iba. Lalo na kay Feng Wuhan. Pwede ba? Hindi sasabihin sa akin ano. Feng Wuhan! Kapal ang mukha mo! Hindi sasabihin dapat na ano. Naaalala mo pa bang asawa mo si Ian? Hindi ba kailangan aalala? Malinaw sa akin iyon. Ikaw na nga, lagi mong nasa isip si Ian, hindi ka pa rin tumitigil sa Pagkaasa. Gusto ko si Ian, pero hindi ako sumasobra. Kailangan, nagkikita. Ikaw naman. Sandi, ilang beses na kayong nagkita ni Shen Mengting mula nang bumalik siya? Alam ba? Lahat yun. Huwag kang Gulo dito! Gulo! Ang bagay ko at ni Mengting. Ipunan ko, Ian. Love flow. Wala kang pakialam doon. Ang iyong. Asubuan na. Asang yun. Pagkila ko talaga. Pakikipaglaban. Alam mo ba na buntis na siya? Tigilan mo na. Pakiusap na. Sige na! Hindi na ako magsasalita, Linzai. Sabihin mo sa akin na malino! Usap sabihin sa akin. Lumayo ka. Ayaw kitang zita. Zaihi, gusto ko maghiwalay. Wala. Pero sa ayon kaya si Feng Wuhan, wala siyang dahilan para tumanggi. Alam ko kung nagkakatalo ka. Ang papel ng diborsyo, nakasign na. Kung sa tingin mo palang araw, hindi ako sapat para sa iyo. O nabigo ka sa akin, kaansahin lang. Iyan ang pangako ko sa iyo. Wuhan, ikaw. Pero, sana hindi na natin kailanman gamitin ito. Kahit na, nagawa rin ng gugong na iyon na si Feng Wuhan ng isang magandang bagay. Hey Yen, nandito ka na pala. Bakit siya nandito sa ating bahay? Wala ko kaalam doon. Zaihe, uwi ka na muna. Sige, abisuhan mo agad ako kung may mangyari. Huwag kang magali. Saan lahat nangyari kapon? Nag-alak na si Abby. Alam ko na ang kamay ko. Pakawalan na ako, please. Hindi na ako nagmamalasakit kung may kasalanan ka o wala. Wala na iyon sa akin. Alam kong wala kang relasyon kay Lin Zaihe, pero nagsiselos na talaga ako sa kanya. Magkabata kayo, may pinagsamahan kayo na hindi ko maabot. Kahit kasal na tayo, nakikita kong lagi kang nakikiling sa kanya. Tuwing nakita kitang malambing sa kanya, nababaliw na ako sa selos. Kaya, Akala mo pa rin may nangyayari sa amin ni Zaihi sa ospital. Ano? hindi. Basta. Feng Wuhan, naka-admit ako sa ospital at kahit isang tanong man ay wala ka. Nasaan ka nang tawagan ka ng nurse? Nasaan ka nang idurong ako papasok sa operating room? Ako. Pumunta ka naman sa ospital nang ma-admit ako. Pero pagdating mo, wala kang sinabi na mapagmalasakit. Agad mo akong inaksahan kay Zaihi. Ngayon nakauwi na ako pagka-discharge ko. Wala pa rin kahit isang salita ng pagmamalasakit mula sa'yo. Feng Wuhan. Ikaw ba ang tinatawag mong pagmamahal? Hindi! Ako, nabulagan lang ako ng selos. Nagmamalasakit naman ako sa iyo. Yan Zaihe masabi ko. Kung wala siya, hindi sana ako naging ganito. Ano yun? Tiyo, lahat kay Zaihi. CJ, tatanungin kita.
Ano ang ginawa ninyo ni Shen Mengting sa bahay noong gabing iyon? Time po sa akin. Sige na. Ganito na lang. Yung fix na siguro ifimuhan at ko. Alam mo, season siya. Tapos kakamukha si Chulan niya. Ayaw ang gumawa ng negosyo. Mahal ko, maikli na ang oras mo. Kailangan ko pang pukawin silang dalawa. Yung muna ng bisyo. Ayos palabas. Salamat. Muhan, alam ko mahal mo ako. Tita. Ano ba yan? Nasira na ang kamay ko. Kami din ang aking buti. Mengting! Mengting! Okay ka lang. Parang nabali ang kamay ko. Bukas pa lang ang show ni Mengting. Bakit mo binali ang kamay niya? Hindi ako ang may gawa niyan. Siya mismo ang nadapa. At matagal na kang may problema ang kamay niya. Hindi mo ba nakita? Ginagamit niya ako bilang kambing bala. Ehin, kahit anong pagkakamali ko, hindi mo dapat isiksik sa akin ito. Bakit ko ikukuha ang sarili kong kinabukasan para siraan ka? Chulan Yin. Kailan ka maging ganito kasamang tao? May katawag na Mengting. Feng Muhan, nakakatawa dati pa. May pag-asa pa ako sa iyo. Hindi ko inakala nakakatulan mo na agad ako ng ganoon. Nabigo ka talaga ako. Ano hindi ko karuin? Ihinto ko ang lahat ng suporta ko sa studio mo. Ikaw mismo ang nangako na tutulong sa akin noon. Tapos ngayon, para kay Shen Mengting, ipapasayang mo ba ang lahat ng pinagsikapan ko? Uno mo ito kay Mengting. Sige, kung ganon. Alam kong gusto na nun. Iyan, huwag kang malis. Kasalanan ko ito. Bitawan mo ako. Muhan, mukhang bumabalik na ang sakit ng puso ko. Ihatid kita sa ospital. Natalo ka. Lalaki ko siyang pasyente. Pwede magkaroon ng infeksyon ng oras. Kailangan natin makahanap ng donor ng puso para sa transplant. Iyon na ang paraan para maitas siya. Huwag kayong mag-alala, tita. Hahanapin ko ang donor para sa inyo. Tiwala kayo sa akin. Sige, pero bago yun, gusto ko munang pirmahan ang divorce papers. CJ. Lindsay Howe. Yan! Patayain mo ang asawa mo? Gago ka. Loko-loko. Anong karapatan mong sampayin ako, ha? Tingnan mo ang ginagawa mo! Sa loob lang ng 7 araw, ilang beses na ospital si tita. Nilog siya. Ikaw ang dahilan ng lahat ng iyon. Sasabihin mo pa na wala kang ginagawang sama. Dahil sa kanya, nasugatan at naman ni Mengting at hindi ay kumakapagpagpuma ng piano pagpakailanman. Pagkatapos ay tinulak kanya si Mengting. Ngayon atake sa puso na. Sa akin din ang kasalanan ang lahat ng iyan. Gago ka! Sinabi na sa aking hita, sa lingguan siya Mengting kumaka na yun. Wala siya kirama doon. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Sinadya niyang isang quote si Mengting. Kailangan siyang humingi ng tawad kay Mengting. Feng Muhan, paano mo nagagawang gawing M kay tita? May sakit siya sa puso. May sakit sa puso si Chulan Yin? Katawa-tawa. Sa tingin ko, may ginawa siyang masama kaya takot siyang humarap. Ginagaya niya si Mengting, nagsisinungaling na may sakit sa puso para umiwas sa responsibilidad. Nagsisimuli ka! Hindi ganyan si Ian. Bakit wala kang ibang motor? Meron ka doon, bakit mo mismo? Paano kung malalaman kung hindi ninyo pineki yung resulta ng check-up? Akala mo lahat ay kasinungalingan tulad mo.
Ayoko may malinis na konsyensya. Ikaw, Tama na, Sahi. Huwag kang futang sa kanya. Gusto ko magbusko si Tal. Nandito lahat. Ano ba yung ginagawa mo? Matutulog na lang ako sa guest room para may espasyo kayo ni Shen Bingting. Masama pa yun? Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Nagkakauta ko sa kanya. Bakit nagdadrama ka pa rin? Tama na. Ayaw ko lang marinig ang iyong mga kahawa-hawang paliwanag. Dahil ba kay Lindsay, gusto mo pa rin siya? Kahit paano, hindi siya paulit-ulit na nagtatakwil sa akin tulad mo. May magandang balita ako. Lumipat na si Chulan Yin sa guest room. Hindi magtatagal, maghihiwalay na sila ni Feng Wuhan. Doon, marami mo pagkakataon para mapagpagwihin ang gawasong bulas ng bayan ni Feng Wuhan. Gusto ko mawalan si Feng Wuhan ng lahat. Ikaw ba yung sa akin? Sa buong magawa ito. Talagang alino kang bata. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang pumunta sa kumpanya? Nasugatan ang kamay ko. Hindi na ako makakatugma ng piano. Naghanap ako ng trabaho pero walang tumatanggap sa akin. Muhan, pwede ba akong magtrabaho sa kumpanya mo? Ang kamay mo. Si Ayin ang nagpasugat sa iyo. So, did that real? Kailangan ko naman ng assistant. Ikaw na ang maging assistant ko. Paano kung malaman ni Ian? Ayaw kong malito siya. Nag-aaway kami ni Iin ngayon, kaya huwag kang mag-alala. Pagtrabaho ka na lang ng maayos dito. CJ. Narinig ko lumipat ka na sa guest room. May pagkakataon ka pa palang magising sa katotohanan. Hindi ka na nag-aangkin ng hindi sa'yo. Susunod na yata ang diborsyo. Ano? Ano ang ipinagmamalaki mo? Huwag ka, baka mapagpangisi ko. Walang mangyari sa hadang pasisip mo. Basta galit lang ako noon. Bakit mo naman pinaniwala ang totoo? Ikaw, galit lang. Ako, hindi. Tama ka. Ikaw ang nagbayad ng studio. Ibinabalik ko na sa iyo ngayon. Pagtaruan. Ibinabalik mo sa akin ang studio. Tapos susunod, hihiwalay na tayo. Napirmahan ko na. Andito sa baba. Ay, kailan? Hindi kita papayagang humiwalay sa akin. At hindi rin ako magpapadiborsyo sa iyo. Huwag ka nagigis pa. Alisin mo na yan! Ayaw mong tingnan ang papel. Dahan-dahan ka ko. hindi ba nakaapak sa iyo ang mga magulang niya? Wala. Hindi man lang niya tinignan. Mabuti pa rin iyon. Isang buwan pa bago maging epektibo ang divorce papers. Kung gumawa siya ng gulo sa loob ng panahon na iyon, hindi na matutuloy ang diborsyo. Halika, samahan kita sa prenatal check-up. CJ! Again? Buntis ka. Hindi maganda, buntis si Chulan Yin. Hindi sigurado. Sino man ang ama, ipapalaglag mo. Nay, bakit ngayon ka lang dumating? Ina mo pa rin ako ha. Ba't nahiwalay pa abstahan ko? Kung may oras ka, dalawin mo kami sa lumang bahay. Pag nawala na ang lolo mo at nahulog ang pamilyang Feng kay Feng Jingshu, maiyak-iyak ka.
Tiyak na, nag-respire yung Feng. Mas nakalang yun, iginsa niya. Kapag may hawak kang kayamanan, lagi kang may kaaway. Ikaw ang tanging tunay na apo ng pamilyang Feng. Kahit hindi ka lumaban, hindi ka basta-basta paawatin ni Feng Qingxiu. Mabuti naman si Panginoon siya sa akin. Hindi siya kanuhon. Ako, ito talaga. Hindi mo kansingin. Ako na ang mabawat sa'yo. Nakahanap na ng tamang donor ng puso. Totoo. Sabi ng doktor, pagkaraan ng 7 araw, maaari nang gawin ang operasyon sa puso. Napakagaling. Anak, maaari na nating iwan ang bar na ito. Ikaw, anong gusto mo? Bitiwan mo ako! Hoy! Chulanyin, magaling ka palang magtago. Ilang buwan na? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung ayaw mong umamin, aalisin ko na lang ang bata. Anong okay ka dyan? Ikaw, gagawin mo? Ang sa anak ko. Feng Muhan, hindi ka niya palalampasin. Kaya pala, bata ni Feng Muhan ang dala mo. Mas hindi na talaga pwedeng manatili ito. Huwag! Bitiwan mo ako! Sandali lang! Ito sabi natin. Anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Nagpapalawig ka lang ng oras, no? Akala mo ba? Pero si Feng Muhan, pakisa. Sasabihin ko sa'yo, Apto. Siya mismo ang napadala sa akin para iparaglan ang bata. Sabi niya galit na galit siya sa iyo at kahit anong anak mo. Ayaw na niya lahat. Hindi. Impossible. Hindi ako maniniwala. Nilagdaan pa nga ni Feng Muhan ang pahintulot para sa operasyon. Naniniwala ka na ba ngayon? Bakit? Bakit naman? Gawin na! Wala na akong natitira. Hindi ko na mawawala pa ang aking anak. Habulin! Zaihi! Bumangon ka! Zaihi! Gusto ko kayo napatayin iyon ng aking anak. Kinig. Nandito ako. Fuin. Ay, pinaprotekahan mo pa siya, ha? Sayang. Iyaw na ako hangso. Walang makakahadlang sa akin. At bakit? Anong ginagawa ninyo? Muhan, mabuti at naparito ka. Bante si Ian. Kanino? Siya mismo ang nagpadala sa akin para ipalaglag ang bata. Sinabi niyang kinasusuklaman ka niya. Kahit sinong anak na galing sa iyo. Ayaw niya. Hindi naman ito anak mo. Muhan, matagal ka nang hindi nakalapit kay Ian, di ba? Kung ngayon siya nabuntis, sino pa ang lalaking dapat sisihin? Takain. Si Yen. Hindi ba ikaw mismo ang may marunong relasyon kay Shen Mingting? Sino ba? Para humus ka sa akin. Utang buhay ko sa kanya, nagbabayad lang ako ng utang na loob. Tama na! Huwag mo na akong kumbinsihin ng ganyang dahilan. Hindi na ako maniniwala pa. Umalis ka na! Huwag mo ako tuwakan. Ano? Paglakan tao kay alam ba? At ginap ko pa. Ikaw na mismo ang gagawa ngayon. Anong ipapalaglag? Hindi ko nga alam na buntis ka. Bakit ko pa ipapalaglag ang bata mo? Song Yan. Ako lang ay
Guys, kapayonin. Gusto siya pala. Oh, pagpatay iyan. Nagbatura. Ano? Lihim na kabit? Kung kasi naging, hindi na naman ang tingin mo sa amin. Tama na. Ayaw ko nang makinig pa sa mga paliwanag mo. Hindi naman ganito mo. Pupunta ka na sa kanya. Huwag mo na akong kuluhin. Huwag na ako. Hoy, huwag kang aalis sa akin. Hindi kita papayagan. Nalaman na ni Feng Muhan na buntis si Chulanin. Nailihis ko na siya. Akala niya kay Linzai ang bata. Pero hindi magtatagal. Malalaman din niya ang totoo. Yung sa kumpanya ni Feng Muhan, kailan mo makukuha? Kailangan na kaunting oras. Manabas pa man. Alisin muna natin ang batang iyon. Tungkol kay Feng Muhan, aalisin ko ang lahat ng meron sa clip yun. Hello. 5 araw na lang, isasagawa na ang heart transplant mo. Kailangan pagpumunta sa ospital para sa mga pre-op na pagsusuri. Susunduin na lang kita. Hindi na, okay lang. Kaya ko naman mag-isa. Magkita na lang tayo sa ospital. CJ. Kita. Nanay, Bakit? Anong nangyari? bakit ka ganyan kagulat? Narinig ko kanina si Shen Mengting at Feng Jingshu na nagkukustuban para saktan ka at si Muhan din. Bakit naman makikialam ang ikalawang tito kay Shen Mengting? At bakit pa niya gustong patayin kami ni Muhan? Di mo pa alam yan. Nagpahayag ang lolo ni Muhan sa kanyang testamento na ang anak mo lang ang maaaring magmana ng pamilyang Feng. Siguradong nalaman na ni Feng Jingshu iyan, kaya siya nagsimulang gumalaw ng ganito kahayop. Pero itong si Shen Mengting, paano pa siya nakisama sa kanya? Ito, hindi ko na talaga alam. Nanay, huwag muna kang magpanik. Una sa lahat, kailangan nating hanapin si Muhan agad at sabihan siya bago pa may mangyari sa kanya. May video pa pala akong nakunan kanina, ipapakita natin kay Muhan. Maniniwalaan niya tayo. Ay, gulo na to. Gulo na talaga. Gawing mas kapani-paniwala. Nanay! Nanay, gising na! Nanay, tiyo mo, wala nang buhay ang iyong ina. Kanina palang okay si nanay. Bakit biglang namatay? Anong bigla? Hindi ba ikaw ang umanggas kanya? Bakit ka pa nagpapakang inosente ngayon? Ako ang bumangga. Hindi pwede. Kasama ko si nanay sa kotse kanina. Hindi siya basta-basta mamamatay. Doon! Malinaw na malinaw sa akin na ikaw ang bumangga. Malakas pa. Parang may matinding galit ka sa kanya. Takbo! Napakabuti ng aking ina sa iyo. Bakit mo siya pinatay? Ako. Muhan. Talagang hindi ako. Kanina gusto ko sana dalhin si nanay para hanapin ka. Wait lang. Biglang nahilo ako. Hindi ko alam kung bakit namatay si nanay. Muhan. Hindi ka maniniwala. Tingnan mo ang kisses. Alamin ko ang totohanan. Mukhang nahulog na sa bitag si Feng Muhan. Feng Fong, ito ang kikil footage ng lugar kung saan na-aksidente ang matanda. Chulan Yin, ikaw talaga ito.
Huwag hayaang makatakas. Dahil ninyo siya. Bitiwan mo ako! Feng Muhan. Ano? Hindi yan posible. Kasama ko si Mama sa kotse noon. Paano ko siya mabangga? Sinuri ko na ang Kayfabe sa bahay. Hindi kailanman nagpunta si Mama sa'yo. Hindi yan totoo. Diyan ka mo. Siya talaga. Pinagbago niya ang video. Muhan! Ian, huwag mo akong paratangan. Hindi ako pumunta sa villa ninyo. Paano ko babaguhin ang video? Tigilan mo na ang kasinungalingan mo. Nakikipagtulungan ka sa ikalawang tiyo. Gusto ka niya kami katayin. Muhan, baka nalaman ni Mama ang lihim ninyo. Kaya ninyo siya pinatay. Ian, hindi ko man nakita ang ikalawang tiyo ni Mohan. Kung gusto mo akong siraan, isdan sa tuan na lang. Muhan, bigyan siya katayin. Wala ka naman. Bakit ko sa'yo? Tama na! Inilit ko ni Meng Ting. Hindi siya makakasakit sa akin. Ibig mo bang sabihin ako ang kakatak sa'yo? Pero ikaw, anak mo ang nanay ko. Totoo iyon! Feng Muhan, 5 taon na tayong kasal. Wala ka din. Tiwala sa akin. Love, mas phone. Mohan, ilang araw na ang makalipas nang sabihin ko sa tita ang tungkol sa pagbubuntis ni Ian. Baka nalaman ng tita na hindi mo anak ang bata ni Ian. Kaya naman, Pinatay ni Ian ang tita. Chulan Yin! Ano mo? Nakabuti na ko sa iyo. Pinatay mo siya para yun sa'yo. Kung saan yun. Pinatay mo siya! Wala ka bang konsyensya? Kung sobra kang nagmamalasakit sa bastardong iyon, patalanan natin siya sa inyo kasama ang nanay ko. Sipain ang malakas sa tiyan. Gusto ko mamatay ang batang iyon. Muhan! Anak mo iyan! Huwag mo siyang saktan! Chulan Yin, grabe ka talaga. Ang lahat ng gagawin mo para sa anak ni Linzai. Sayang, wala na akong paniniwalaan kahit isang salita mo. Sige na. Muhan! Anak mo talaga ito! Huwag mo siyang saktan! Totoo bang sa iyo ang batang ito? Huwag mo siyang saktan! Ang aking anak! Feng Muhan, Galit na galit ako sa iyo. Sa tingin mo tapos na? Nagsisimula pa lang ang paghihiganti ko sa iyo, Chulan Yin. Pababayaan kitang baksan ang anak ko. wala na ba ang aking anak? Magkakaroon ka pa ng anak. Huwag masyado magdamdam. Hindi na magkakaroon. Hindi na talaga magkakaroon. Ian, huwag kang ganyan. Nanulunos ako sa iyo. Hahanapin ko ang doktor. May paraan sila. Kumusta? Ang sakit pala ng mawala ng anak, hindi ba? Looks boyzo. Lumabas ka. Ayaw kitang makita. Ganyan lang kaya mo. Paano kung sabihin ko sa iyo na si Giant Lee King, kami rin ang bumangga at pumatay sa kanya? Hindi ka mamamatay sa galit? Ito talaga. Bakit mo ginawa iyon? Dahil sa iyo. Noong high school pa lang, sinabi ko na kay Feng Jingshu na hindi ko talaga mahal si Feng Muhan. Mula sa simula, lumapit ako sa kanya para paghiwalayin kayo. Na, nagbuntis ka pala. Sinabi sana sa iyo ni Giant Lee King, diba? Gumawa ng testamento ang lolo ng pamilyang Feng. Ang mana nila ay para lang sa iyong anak. Kaya wala kaming magagawa kundi palaglagin ka. Kaso natuklasan ni Giant Lee King ang aming sikreto. Para walang makaalam. Singasan at pinatay. Binalikan ka para mapagbintangan at mapilitang patayin ang sariling kamay ni Feng Muhan ang kanyang sariling anak. Isang bato, 3 ibon. Kahanga-hanga, di ba? Hayop ka! Hayop ka talaga. Pinatay mo ang nanay ko. Pinatay mo ang aming anak. Pagbabayaran mo ito.
Chunanin, payo ka na ba? Alam mo ba, siya ang may kasalanan. Itong babaeng ito ang pumatay sa aking nanay at pumatay sa ating anak. Siya at si Feng Jingshu. Magkasama nilang ginawa iyon. Shin! Namatay ang iyong nanay. Pero hindi mo maipapasa sa akin ang lahat ng sala. Kung ikaw ang natin, hindi ko kaya yaon. Ba, sinasabi mo? Umamin ka na kanina mismo. Ano ang inamin ko? Hindi ko man kilala ang tiyo. At matagal na akong hindi nakakita sa tiya. Huwag mo akong isisi sa hindi ko ginawa. Kaya, Ikaw. Mingting. Gusto mo pa rin patayin si Mengting? Gaano ka kasama? Feng Mohan. Nagsisisi akong napangasawa kita. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo nga! Feng Mohan, bitawan mo! Istas ko sisihin, mati siya, mati siya. Shiin! Kung may mangyari kay Mingting, Di pa ko. Kumusta na siya? Talagang may sakit pa siya sa puso. hindi ba alam ni Feng Xiansheng, bukas na pwedeng i-opera si Chuk Xiaoji. Umatake ang sakit ni Shen Xiaoji. Doktor, dumating na ba ang dolor para kaihin? Magsisimula na ang operasyon bukas. Tara, tayos. Malaya na si Ihin bukas. Lin Xiansheng, pasensya na sa tanong ko. Ano ang relasyon ni Feng Xiansheng kay Chuk Xiaoji at Shen Xiaoji? Wala silang kinalaman kay Ihin. Doktor, Siya ba? Pag may sakit pa siya sa puso o wala? Wala siyang sakit. Malusog siya. Niloloko na naman ako ni Ihim. Hindi pwede. Doktor, Feng Zong, hindi na maantala ang kondisyon ni Shen Xiaoji. Kailangan ng heart transplant ngayon din. Pero ang donor na puso. Hindi basta-basta makukuha yan. Mayroon kaming puso dito sa ospital na tugma kay Shen Xiaoji. Nasa Chuk Xiaoji lang ito. May donor puso ka. Wala ka pakialam doon. Ibigay kay Mengting. Tingmuhan, nagwala ka na ba? Ito ang pusong magliligtas kay Ian, tapos basta mo lang ibibigay kay Shen Mingting. Anong gagawin mo? Wala namang sakit sa puso si Ian. Nagtatapik ulit si Mingting. Kailangan nga ang puso iyon. Sino nagsabi sa iyo na wala palang sakit sa puso si Ian? Tinanong ko na ang doktor. Malusog naman siya. Feng Mohan, sa tingin mo ba? Biro ko lang ang buhay ng tao. Tumpulay. Ang pusong iyon. Kailangan ibigay ni Mingting. Halika. Bantayan ninyo siya, huwag hayaang gumulo. Feng Mohan. Bakit mo ko ginagawa nito? Bakit talaga? Feng Mohan. Saan mo sa passion? Patawad. Kasalanan ko ito. Huwag hahanap ulit ako. Sigurado. Hoy, ikaw ba iyon? Ako ang natiwala ng pamilyang Feng. Napinimta ko na ang kakaraan, tinulungan mo ang aming alaba.
Nagpadala ako ng sabihan ng pamilyang Feng bilang pasasalamat sa kanya. Kalimutan mo na, ang pamilyang Feng. Ano ang pangalan ng inyong alaga? Feng Mohan. Ibig mo sabihin, ang Ay, si batang Feng inligtas Mohan. ni Chiyin. Tama. Noong high school, huminap siya sa inyo. Hindi ba kayo nagkakilala ulit? Pasensya na, Mengking. Habang iniligtas ko ang isang bata, nawala ang name tag mo. Hoy, talagang ata. Salamat sa pag-rescue mo sa aming young master. Ito ang family emblem ng Feng family, regalo ng young master. Babalik siya para gantimpalaan ka. Ingatan mo yan. Nang high school na ako, pinuntahan ko siya sa school na hawak ang name tag. Hindi na ako mahilalagan. Ilang taon pa bag niyo naalala? Hindi ko inakala. Napakagulo nang nangyari. Ngayon ko lang nalaman na ang hinahanap ni Feng Mohan ay ako pala. Gusto mo bang sabihin ng totoo kay Feng Mohan? Mali siya, nagkamali siya. Bakit ko siya patatawarin? Sino ang babae sa lahat ng sakit na hinulog niya sa akin? Gusto ko siyang parusahan. Gusto ko siyang Pagsisihan ang lahat. Ano ang plano mo? Zaihi, gusto kong magkunwaring patay. Tulungan mo ako. Sigurado ka ba? Gusto mo makapagtay? Samahan ko si Feng Mohan. Sa pagtatayo ng negosyo, tinulungan ko siyang maging hari ng industriya. Nangako siya na mamahalin niya ako habang buhay. Pero nang bumalik si Shen Mengting sa bansa, para sa kinatawag niyang tagapagligtas, paulit-ulit niya akong pinabayaan. Hindi lang niya pinatay ang aming anak. Kinuha pa niya ang puso na nagpapanatili ng buhay ko. Pero ang nagligtas kay Feng Mohan, ikaw din, di ba? Kaya naman, gusto ko siyang Naramdamang mas mabuti pang mamatay. Gusto ko siyang magsisinungalang katapusan. Balita ngayon, kahapon ay may natuklasang babae na tumalon mula sa isang gusali. Yung tao. Para mukhang iihin ah. Kagabi pa lang umuwi si Ian mula ospital. Bakit naman siya basta-basta magpapakamatay? Mali ka siguro. Mali ba ako? Pero bakit parang hindi ako mapakali? Meng King, uwi muna ako sandali. Bawal ko para sa kanga. Siyin! Yung mga gamit dito, bakit kurang makulong na? Ilang araw na pong hindi umuwi ang madam. Ian, nasaan ka na ba? Feng Mohan, nasa funeral home sa silangang bahagi ng Musod. Nandito si Ian. Si Ma'am namatay. Ian ba? Bakit hindi ko siya makita? Nandito na si Ian. Wala naman. Lin Zaihi. Huwag mo akong palitawin. Sabihin mo na kung nasaan si Ian. Si Ian. Nandito na siya. Lin Zaihe, bakit mo nilagay ang litrato ni Iin doon? Hindi naman siya namatay. Alisin mo na agad! Patay na siya! Tao ka! Singuin! Nagpapakita ka pang magmamahal dito sa harap ko. Di o gustong mamatay si Ian? Nangyari na ang gusto mo. Nandiya. Patay na. nawala na ang lahat, buhay at katawan. Huwag mo siyang sumpin! Ito ang death certificate.
ni Ian. Hindi pwede yan. Bakit siya magpakamatay? Ha? Bakit? Nagtatanong ka pa ng bakit? Nang niloko mo si Shen Mengting, pinayagan mo siyang magmalaki sa harap ni Ian. Ito aking isang... Sana sasabihin ko sa'yo. At saka, bumupag yung kapasanan. Pero siya pa rin. Nandoon sa iyo. At nagbuntis pa sa iyo. Alam mo sa relasyon ko, ano Ian? Hindi ko anak yun. O hindi ka maniwala. Sa'yo mong fede. Anak ko iyon. Hindi! Hola. Hindi ka ayaw maniwala, ayaw mo lang aminin. Ikaw mismo, ang pumatay sa sarili mong anak. May video ako dito. Gusto kitang ipakita. Alam na ni Feng Mohan na buntis si Chulan Yin. Nailigaw ko na siya, naniniwala siyang anak ni Lin Sahi ang bata. Pero hindi maaaring matagal itago iyan, lalabas din ang katotohanan. Mengting. Nakakagulong Pio. Bakit na ito ginawa sa akin? Simula pa noong high school, magkasama na si Shen Mengting at Feng Jingshu. Ibig sabihin, Mula sa simula, may layunin siyang lumalapit sa akin. at ang nanay ko, ang video na ito, ibinigay ng tita Jayang kay Ayan noong araw ng aksidente. Pupunta sana sila sa iyo noon. Mali pala ako kay Ayen. Si Shen Mengting ang tunay na pumatay sa nanay ko. Sila ang nag-ipit sa nanay ko. Sundalo! Si Feng Jingshu, daktin ninyo! Feng Song, hindi ka. Sa Shen Mengting ako nakuha. Muhan, bakit mo ako dinala? Diyan sa kanang nagmiro. Lumuhod. Muhan, anong ginagawa mo? Kulang ito kay Ayin. Si Ayin. Patay na talaga siya. Sinabihan kita noon na huwag malaman ni Ayen ang relasyon natin, pero lagi mo siyang pinapaiyak. Nagpeke ka pa ng ECT test para akong maniwala na anak ni Linsahi ang bata ni Ayen. Shen Mengting. Gaano ka kasama? Hindi ako. Hindi ako yun. Si Lindsay. Siya ang gusto gumanti para kay Ayen. Pinagdadawit niya ako sa lahat ng kasalanan. Maniwala ka sa akin, Muhan. Pagkaling mo! Insimulan! At si Feng Jingshu, sabay ko yung patay ng nanay ko. Pinpintangan si Ayin. Nagpamangi sa akin para gawin ko sa kanya ang napakaraming malupit na bagay. Sasakay kita. Hindi totoo yun. Si Feng Jingshu. Siya ang pinilit sa akin. Muhan! Nakalimutan mo na ba? Kung ganyan mo ako, mapapatay ko. Muhan! Alam ko naman na hindi mo ako kayang pabayaang mamatay. Totoo bang may sakit sa puso? Sabi ng doktor, wala kang sakit, malusog ka naman. Shenzong! Niloloko mo lang pala ako! Hindi kita niloloko. Noong bata ka, nalulod ka. Ngayon kasi napag sinas kita ko na puso. Nahindot mo na! Shen Xiaoji, naaalala ko na nagbigay si Feng Zong ng token sa nagligtas sa kanya. Mapakita mo ba sa akin? Nilakaw yun. Shen Xiaoji, ito ba yung sinasabi mong pamana ng pamilya Feng? Yan ga! Kailan sa akin ang galing yan? Muhan, huwag mo hayaang makalusot siya. Hahaha, 10 piso ko lang binili ito. Peki yan, hindi talaga ito token ng pamilya Feng. Shen Mengting. Paano hindi mo makilala ang token na ibinigay ko? Kasi, hindi siya ang tunay na nagligtas. Ang kapal ko. Saan ka ba? Binigay ito sa akin ni Ian. Sige mo dito sa akin. Hindi pwede.
Ang nakuha ko noon ay e-card ni Shen Mengting. Kasi noon pinabantayan ni Shen Mengting kay Ian ang e-card niya. Naiwala ni Ian tapos nakuha mo. Totoo ba? Ito. Totoo ba talaga ito? Ngayon ka palang napansin. Hindi ba huli na? Huli na! Ano mo ba dahil sa kagagawan mo? Si Ian ay Kulikot ang scan. Paulit-ulit ko siyang binigo! Ano ang lohan? Pinoko mo ako! Dahil sa katangahan mo yan, ulit-ulit mo pinaniwalaan ang mga sinabi ko. Sige mo sa kinausan ng podse. Buwan mo na ko. Sino pa ang sisisihin? Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nabigo si Ian sa akin. Hindi sana siya namatay. Hindi ka ba nagpapanggap ng sakit sa puso? Ito ang kaplan ko. Huli mo sakit sa puso. Hoy, halika. Bakit? Labasin niyo siya. Diyan na lang siya. Sa puso. huwag tumigil. Feng Wuhan! Mapapahamak ka! Kasalanan ko, bulag ako kay Shen Mingting at naloko niya ako. Dahil doon, nagpus ka ng gusto. Dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Aminin ko ang lahat. Habang buhay, kapag bumalik ka, alagaan kita habang buhay. Wala kang kabang natin si Ian. Asawa ko si Ian. Hindi mo ako mapipigilan. Matagal na kayong hiwalay. Impossible ayon. Hindi ko siya hiniwalayan. Nalimutan mo na ba? Bago kayo kasal, nagbigay ka kay Ian ng papel ng diborsyo na mainagda mo na. Ian, bakit? Bakit mo ako hiniwalayan? Kaya sa pumasok ko na siya sa'yo? Lagi kang nagsasabi. Kasalanan ni Shen Mengting lahat. Eh, kasayo, talimis ka ba? Feng Wuhan. Alam mo ba kung gaano kasakit sa puso ni Ian ang personal niyang namatayan ng sarili niyang anak? Alam mo ba? Nakaratay sa ospital. At personal niyang nakita kung sa magipas sa buhay niya, dahil binigay mo kay Shen Mengting. Gaano siyang nawala ng pag-asa? Feng Wuhan. Walang iba ang pumatay kay Ian. Ikaw! Ikaw mismo. Pinatay mo ang taong nagligtas ng iyong buhay. Ako ang pumatay kay Ian. Feng Wuhan, galit na si Ian sa'yo. Sa buhay na ito, sa susunod, kahit kailan, ayaw na niyang may kinalaman sa'yo. Hindi! Hindi! Ian! Hindi niya gagawin yan sa akin. Hindi niya gagawin yan sa akin! Mohan! Niluto ko ang paboritong corn ribs mo. Tikman mo. Mohan! Nandito ka na. Kumusta? Pagod ka ba ngayon? Huwag mo alala, marahil ka. Okay ba? Mohan, may regalo akong inihanda para sa iyong kaarawan. Sana nandito ako sa tabi mo sa bawat kaarawan mo.
Binata, patay na ang iyong ama. Si Area ang naging chairman ngayon at pinatanggal ka niya. Wala ka nang natira. Nagkamali ako. Wala na akong natira. Wala na talaga. Huwag mo akong iwan, please. Mohan! Pagkasalan mo ako. Sira ulo ba tong tao? Talaga. Naku, Sobrang saya! Pumayag si Ian na pakasalan ako. Magkakasala ako. Tayo na.